Alright, so ngayong araw is medyo maulan, no? Hindi pala medyo, maulan talaga itong buong linggo na to. Tinanggal ko lang yung hood ko ngayong intro natin, no? Pero maghuhood na ako mamaya. Babiyahe tayo ngayong hapon. Ang oras natin ngayon is 1 PM. Saturday pa rin, weekend. Teka lang, kailangan ko na talaga mag-hood tsaka sombrero. Kasi malakas na. Kanina umaga pa ako nag-aantay na humina yung ulan. Kasi mahirap nga magbiyahe kapag ka maulan. And meron tayong offer ngayong umaga, 11 to 2. Pag bumiyahe ako is magkakaroon ako ng flat rate na 1,700 per hour nabigay ni Uber. So nag-sign up ako doon, kaso nga lang umidlip muna ako. Tapos pagising ko alas 12 na. So alauna na ngayon. And 11, 12, 1. So meron pang 1 hour. So kailangan ko na mag-online pala ngayon. 1 hour na. Alright, so yan. Online na tayo. Pag twice ka nang tumanggi, katulad nito 28 minutes, ang layo. Pagka hindi ko to in-accept, makaka-cancel na yung ano ko, per hour ko na 1,700. Pero palagi ko kakancelin ko na lang, ang lalayo ng deliver. 2 beses ako pwede mag-decline eh. Ayun na, 26 minutes din, 3.5. Pero to parang okay lang. Tapos makakapasyal tayo sa ibang lugar. Sige, kunin natin to. Maganda yung lugar na to. Okay, so first pick up natin 7 minutes. Kahapon pala, nagkakamali, October 10. Ingat tayo lang lagi dyan sa Pilipinas, no? Lalo dun sa mga nasa naapektuhan ng lindol. Sana nasa maayos kayong posisyon ngayon, no? Lagi tayong mag-ingat. Lagi nating i-ready yung sarili natin kung sa time tatago once na lumindol. Dito sa Japan madalas rin maglindol eh. Pero maganda naman yung mga building nila dito. Hindi naman basta-basta nagigiba. Kasi parang naka-design talaga siya para sa lindol. Dahil nga ang dalas ng lindol dito sa Japan. Sunod-sunod pa yung lindol dyan sa atin. Parang, kasi syempre kahit naman nasa ibang bansa tayo, yung feeds natin, no, sa mga social media is from Philippines. Balita naman tungkol sa Senado, mga gano'n. Parang ang gulo-gulo na. Alam niyo yun? Ang gulo-gulo. Kaya minsan hindi na ako nagbubukas sa mga social media ko, lalo Facebook, TikTok, puro ganun yung nakikita natin ng mga balita sa Pilipinas. Kaya, di ba, parang sobrang negative lang. And kahit sabihin mong hindi ka naman dapat mamoblema na doon, maapektuhan na talaga eh. Isa pala sa iniisip ko, yung mga shot natin, hindi ko lang alam kung maging malabo. Hindi ko naman mapupunasan yung lens natin from time to time. Sana okay lang siya. So 2 minutes, nandun na tayo sa una nating pag-pick upan. First pick up pala natin sa may KFC. Pagka ganito yung weather, parang ang sarap na lang matulog sa bahay. Kaso kasi, kung itutulog ko lang sa bahay yung araw, parang sayang din, di ba? Wala naman akong gagawin. Nakabawi naman ako ng tulog konti. Kasi pagising kanina umaga, nagigising pa rin ako dito ng alas 6 kasi yun yung oras ng pasok ko eh, ng gising. So, may pasok ko wala, alas 6 ako nagigising. Then ginagawa ko na lang, kasi nagugutom na rin ako ng ganyang oras dahil nga lagi ako kumakain ng ganong oras. So, ginagawa ko na lang yun. Kahit stress day, ganong oras pa rin ako gumigising. Then, natutulog na lang ako ulit. Para yun nga, yung pambawi natin ng pagod sa isang linggong trabaho natin. Okay, so medyo malapit na tayo sa unang pick up. Pero ganun to pala. First time ko kasi kumuha nito yung naka-fix na flat rate per hour. Ang lalayo. No, pick up pa lang ako, layo na. Etong lugar na to, pagkagabi, isa rin pa sa busy area. Kasi marami ring stores dito na bukas pa kahit gabi. Ay, may festival nga pala dito. Alam ko may machine sila dito pag mag-pick up eh. Ayun na, sa machine tayo. Iwan lang natin to. Alright, so first pick up. Alisin lang natin. Second pick up natin, ramen. Ayoko mo naman ng ramen. Okay lang. Makakuha talaga tayo ng pick up na ramen pagka ganitong maulan. Let's go. Balik tayo dun. May daan dito ah. Pinapaikot pa ako ng map.
Pagtapos natin kunin tong isang order na to na ramen, magta-travel na talaga tayo, no? Medyo malayo-layo yung biyahe natin. Hindi ko lang alam magmula dito. Pero mamaya makita natin yung biyahe. And syempre may iba yung mga makikita natin. Hirap talaga pag maulan. Pero yun nga, sayang kasi. Kung maghihiga tayo sa bahay, di ba? Sayang yung araw. Kung maaraw naman ngayon, tapos hindi ako mabiyahe, pwede nga kaming mamasyal, pamilya, ganun. Pero kung wala, na nasa bahay lang, ibiyahe na lang natin. Natutuwa pala ako, no? Na masaya rin kayong sumasama sa ano ko, sa mga biyahe ko. Etong buwan na to, wala akong plano gumawa ng content. And nagkataon na gustuhan nyo na panoorin yung mga biyahe ko. Kaya masaya ako. At least, di ba, at the same time, nakakagawa tayo ng content. Mali pa ako ng dinaan. Ay, makakalusot. Sana makalusot ako dito. Kabilang street kasi. Nako, yan na. Napipindot yung bike ay yung cellphone ko. Ang hirap. Wala, ayaw na mapindot ng phone ko. Nako. Yan. Okay, dito. Naku, tagal ng waiting dito minsan eh. Ayoko dito eh. Waiting na lang tayo dito, sinabi ko na. Palagay ko naman ilalabas na lang sa akin kasi basa ako eh. Tapos may mga customer doon sa loob na kumakain. So, antayin na lang natin dito na ilabas ni ate. Mukhang ginagawa naman na niya. はい。全然できてなくて。あ、本当ですか。そうですね。15分ぐらいはかかってしまう。5分ですか。いや、15で。15分。結構まだ。今。ちょっと待ってください。どうしようかな。時間かかるっていうのは。じゃあ、キャンセルします。すいません。すいません。So, ang sabi sa atin ni ate, ano daw? 'Di ba? Katulad na sabi ko sa inyo kanina, bagal dito eh. Kasi nga, ang dami nila laging customer. 15 minutes pa daw. Hindi po mapindot. So, ang gagawin ko ngayon, ika-cancel ko na siya. So, ngayon, magdi-deliver na tayo, no? At yun nga, ulitin ko. Sabi ni ate, hindi pa talaga nila nagagawa yung order. And, sabi niya, mga abutin pa daw ng mga 15 minutes. Akala ko nga 5 minutes eh, kaya sumenyas ako ng 5 eh. Pero, yun, 15 minutes pa daw. Kaya sabi ko, ika-cancel ko na lang kasi ang tagal masyado ng 15 minutes na yun. And wala namang problema sa Uber yun. Walang problema sa Uber yun. Basta ganun may mga excessive waiting time, pwede mo i-cancel yun. Walang problema. Basta every time na may pupuntahan ako dito na pagpunta ko dun sa store, mag-aantay ako ng 10-15 minutes, cancel ko na diretso yan. And hindi naman din ako lugi dun kasi dito lang rin naman ako banda nag-pick up. And ngayon, on the way na tayo dun sa first deliver natin. No? 10 minutes away lang pala. Wala ko naman malayo. Pero di man siya sobrang layo. Eh, hindi ako dito sa part na to nagbabiyahe. Kumbaga sabihin natin, eto bahay namin. Pumupunta ako pataas. Ngayon, pakanan mula sa bahay namin to. So, ibang way siya. Kumbaga parang north tapos east naman kung pinuntahan ko. Parang gano'n. So, napansin nyo, nag-loading ako sa kanan kaliwa. Comment nyo nga dyan sa baba kung kayo rin pareha sa akin na nalilito sa kanan kaliwa. Although dalawa lang yan, di ba? Kanan, kaliwa. Pero once na binigla mo ako magsalita, hindi ko alam kung nasan yung kanan, hindi ko alam kung saan yung kaliwa. Hindi ko alam ba't ganun. Nag-aral ako ng Japanese, di ba? So sa Japanese kasi migi, hidari. Migi, kanan, hidari, kaliwa. Akala ko magtatama na yung isip ko sa ganun na madali. Hindi pa din. Dito pa rin ako migi, hidari, kanan, kaliwa. Hindi ko alam ha. Ayan, nagluulo ko yung set. Alam nyo, feeling ko uuwi na naman ako nito. Hirap eh, nagja-jump. Kasi madalas, napipindot yung phone ko. Wala kasi ako ng cover. Tawid na tayo sa kabila. Ay, mga green boys, kung nakita nyo yun yun yung mga nagtitiket ng bike sa pagkakaalam ko. Napipindot yung ano ko, phone ko. Paano kaya to? Itayo ko. Di, okay lang. Ano lang naman to eh, nakita ko sa map kanina. Dire-diretso itong malaking highway na to. Pero dat makalipat tayo sa kabila. Ayun o, katulad nung nag-Uber na yun o. May sun visor yung ano niya, yung cellphone. Dapat mayroong ganun sa akin. Minsan kasi pagka maulan talaga, umuwi na ako pag inabutan ako ng ulan. Dire-diretso, malayo-layo. Dire-diretso to, malaking highway to. At etong highway na to na dinadaanan ko ngayon, kapag dire-diretso mo to, papunta na to ng Tokyo Tower na eh. So, ito ba iniisip ko kasi marami sa inyo na enjoy na nakikita yung view
habang nagbabike ako, di ba, nag-Uber para na kayo nakapamasyal. So naisip ko, kasi nagkakaayaan kami na bibilis ng sasakyan dito, malaki na kasing highway. Nagkakaayaan kami ng mga tropa dito na Pilipino na mag-bike kami papunta sa Tokyo Tower. Lalo pag gabi, napakaganda ng Tokyo Tower, ibang klase. Malayo pa lang, kitang-kita mo siya kasi malaki yun eh. Pwede nating tuloy-tuloyin yung bike tour natin dito sa Japan, no? Kasi ngayon, ang nakita nyo, lalo na yung mga bagong viewers natin, maraming salamat pala sa inyo. Ilan din sa mga bago sa channel natin is nagsibili nung Tokyo Talks shirt natin, no? At kung interesado rin kayo, yung link is nasa description box. Nandyan rin po sa pin comment. So message lang kayo sa Facebook page natin. So yun, since nag-enjoy nga kayo na parang nagtutour, edi magbabike na nga rin ako minsan. Papunta naman sa mga pasyalan talaga dito or mga sikat na lugar. Tapos bike tour tayo doon. Iisip ko yun comment nyo sa baba kung ano palagay nyo. Tapos meron pala nag-comment, no? Nagbakasyon daw siya sa Tokyo. Then ilang beses siya nag-matrix daw sa bangketa na ganito. Kasi nga, ang bibilis daw ng bike. So dito sa Tokyo, kailangan pag naglalakad ka sa bangketa, straight ka lang. Lagi mong isipin na mayroong bike sa likod. So kung liliko ka, mag-iiba ka ng way, kailangan lilingon ka muna sa likod. Parang ganun. So yung mga tao dito sanay na rin naman na ganun. Talagang bago sila lumiko, kahit nasa bangketa ka, lilingon ka muna sa likod mo para nakikita mo may paparating na bike. So 4 minutes na lang pala, nandun na tayo. Ang maganda dito sa flat rate na to, nakita nyo, isa lang tong order natin na to. So tansya ko lang kung sa normal rate ang magiging presyo nito siguro mga 380 yen. Pero yun nga, dahil naka flat rate tayo na 1,700 yen isang oras, yun yung mga tatanggap natin. Kasi inisip ko, minsan pag umakyat ako dito, nahihirapan na ako ulit pumikap ng order. So bababa na naman ako. And syempre, kakain ng oras yun. Kaya kahit umuulan ngayon, bumiyahe ako na sayang kasi yung offer ni Uber eh. Late na nga ako nakabiyahe. Hindi ko kailangan mag-isip na nasasayang yung oras ko dahil binabayaran sa atin ngayon is oras. Sabihin, kahit mag-deliver ako dito at walang pumasok na order, okay lang. Kasi bayad ako. Parehas lang yung mare-receive ko na bayad. May order o wala. Ay mali, maaga ako lumiko. Okay lang, tapos tayo dito. Medyo malayo-layo na to sa amin. Ang ayoko dito ay akyat baba. Akyat baba tong lugar na to. Malakas sa preno. Parang feeling ko eto na eh. Pero ayaw matouch. Hirap talaga. Diretso pa daw. Looban siya. Kanto. Pasok tayo sa loob. Bahay yata itong madadalhan natin. Pasok. Tulad yan, nahihirapan tayo hanapin yung bahay. Palagi ko kabila yung entrance. Pero tingnan natin. Ano makita na natin? Oh, ito. Ito nga. Nahirapan ako dun Ang layo sa nakapin sa map. Tapos kung hindi ko nababasa yung pangalan, hindi ko ito mapupuntahan. Hirap talaga minsan dito. Naka-Japanese kasi yung pangalan nito. 206. Doorbell muna tayo. Hirapan ako Uba des. Ang init Omatase shimashita. Nanka bango to ka? 0344. Arigatou gozaimasu. Okay. Hirapan tayo dun. Ay. Alright, so yun. Bira lang naman ako mahirapan dito. Pero ganun, pagka mali yung pagka-apin, usually tama naman. Makita nyo naman sa ibang biyahe natin. Basic lang natin napuntahan. Pero yung ngayon, hirapan ako.
Mali kasi yung pagkakapin. So yun, ang kinita na natin ngayon is 1,582 isang deliver. And yun nga, palagi ko kasi 30 minutes o 40 minutes ang kinain ng oras ko doon. And malamang estimation yun kasi ang 1 hour is 1.7. So kung ilang minutes yung nagastos ko doon, divide lang yun. Basta yun, 1,582 yung natanggap natin para doon sa isang deliver na yun. Actually dapat dalawa, di ba? Pero kinancel natin yung isa. And isa rin pala sa dahilan, ano to? Napipindot talaga yung phone Isa sa dahilan bakit ako bumiyahe talaga rin ngayon. Meron kasing festival na hindi naman sa kalayuan sa amin. At sabi ko kay Yumi-chan, dadaanan ko na rin ngayon na nag-Uber ako. So yun ang isa sa dadaanan na lang rin natin kasi malaking festival yun. Kaso nga lang, ang pangit ng weather ngayon. So hindi ko sure kung magtutuloy yun. So para malaman, sisilipin ko na lang. Punta tayo doon, silipin natin. Malaking shrine kasi siya. So bawat shrine kasi dito talagang may kanya-kanyang festival yan. And yun kasi malaking shrine. So talagang malaking festival ang magaganap doon. So tingnan natin yung lagay doon habang nag-aantay rin tayo ng order. Tapos ayun, nakita niyo yung payong ni ate. Yung transparent. Naalala ko dati. Dahil nga may mga kamag-anak naman kami dito sa Japan, no? Sa Pinas pa ako, pinapadalhan kami ng mga payong na ganun So nagagamit ko lang siya pag maulan. Pero pagka maaraw, syempre di mo siya magagamit. Dito lang nga tayo sa highway. Dahil naglalakad Layo-layo na rating natin Yun yung isang part dito na residential na pinanggalingan natin, na tinatanggihan ko. Kita nyo, madalas doon na mamali-mali sila ng pin. Siguro alanganin kasi yung location. Tapos pag nandun ka, taas baba, akyat baba yung dadaanan mo. Kaya nung mga unang beses ko nag-Uber, pagka nakita akong hindi ko gusto yung lugar, tinatandaan ko talaga yon. Para pag may pumasok na order na doon papunta, kinakancel ko na. So may nakita pala akong comment, no? Yung food delivery pala sa Pinas, parang 3 times ka mag-decline, magkakaroon kang penalty or suspended ka ng 10 minutes. Dito wala. Ito pa malupit. Last year nagkaroon ng chismis na kapag cancel ka ng nag-o-order sa'yo, bibigyan ka ni Uber ng malaking offer. Parang halimbawa, ang normal rate is 320. Bibigyan ka niya bigla ng 3,000 na bayad para sa maliit na order na yun na dapat halagang 320 lang. Kasi parang may time noon na ang baba na ng bigay ng Uber dito. Ngayon nagrereklamo yung mga rider. Parang nagkakaisa na kapag yung pinakamababa ang binibigay tapos malayo yung pagdadalhan, kinakancel ng mga tao, kumalat sa internet yon. Tapos yung tito ko na Japanese, nag-Uber din yun So ginagawa niya rin daw yun, panay cancel siya. Noong time na yun ngayon hindi na yata. Wala nang gano'n ako naririnig. Panay cancel, yung halagang 300 or 400 na delivery, nagiging 4,000. Siguro mga 10 cancel ka daw. Pero hindi ko na-experience personally, no? Pero sabi naman ng iba, parang random lang talagang binibigay ng Uber yun na kahit malapit, napakalaki ng fare na binibigay. Sipin mo, ganun, parang times 10 sa normal delivery, biglang ibibigay sa'yo. Kaya yun, dito sa Japan, walang problema kahit cancel ka ng cancel. Yun ang pinaka nagustuhan ko dito sa pag-Uber ko. Kabisado ko yung lugar namin. Alam ko yung pagdi-deliveran. So napipili ko yung i-deliver ko. Pero yung ngayon nga hindi ko pinili kasi nga binabayaran tayo ng per hour ng Uber kanina. Pero ngayon tapos na. Dadaan na lang tayo dun sa may shrine na sinasabi ko tapos uwi na tayo. Wow, sobrang protective si jowa. Sana all. Ganon pagbago pag mag-jowa Siyempre, nai-stay pa rin naman natin yan kahit mag-asawa na. Pero iba pa rin pagka jowa-jowa pa lang. Para kang talaga pinapakita mo na kaya mo siyang protektahan kahit ano mangyari. Ito nakikita nyo ngayon sa harap natin na malaking building. Pachinko yan na nakalagay, Pachinko slot. Sugalan. Lalapitan natin doon konti. Madadaanan natin. Dito sa Pachinko slot na to, hindi lang naman dito, no? Marami. Ang lalaking building. Ayan, ang ganda sa loob. Hindi makita. Ay, naka-frosted yung glass. May design. Pero pag sa personal, medyo tanaw yung mga machine sa loob. Sa umaga, may time kasi na umaga dumadaan ako dito. Yung mga tao nakapila na. Kasi parang yung ibang nagsusugal, meron silang favorite machine. Hindi ko alam, parang favorite machine or... Teka lang, may ambulansya. Malayo pa.
dito dadaan. Diretso na tayo. So, giveaway talaga lahat ng mga sasakyan pagka ganyan. Yung mga ganyang pachinko slot, makakita ka ng mga clip sa internet. Syempre, isolated case lang naman, no? Pero merong mga nagwawala sa labas, mga umiiyak sa labas kasi ang laki na ng pinatalo sa loob. Pero ako, talagang nilalayo ko yung sarili ko sa mga ganyang lugar eh. Hindi ko na siya inaral talaga. Kasi pag na-addict ka dyan, talo ka eh. Kahit anong mangyari, talo ka dyan. Ano to? Ito mga polis. Maglalakad para sila may hinahanap. Doon pa sa kabila, ang daming polis. Ay, mukhang tuloy ang festival kaya maraming polis. Kasi dito pag may festival, ang dami ring polis eh. Nagbabantay sila. Mukhang tuloy. Teka lang, malapit na tayo eh. Dito yun. Silipin lang natin. Pag meron, babalik kami dyan mamaya. Pero alam nyo kung di umuulan, napakagandang festival na ito. Siya yung pinakamalaking shrine na alam ko dito sa malapit sa lugar namin. Or dito sa part ng Tokyo na to. Ito yung pinakamalaking shrine. Sa pagkakaalam ko lang ha. Pero alam ko yan talaga. Pero, kasi may mga, meron. Ayan. Ang dami pa rin. Tara nga, lakad tayo sa loob. Tignan natin. Pakita ko mamaya kayo. May siyang food trip kami dito sa TV Castelo. Bili na. Ay, wala pala akong dalang pera. Ay, meron pala. Kaso may pagkain pa sa bahay. Siguro gabi na lang kami pupunta dito. So labas na tayo dito kasi hindi tayo makakapag-bike. Bawal mag-bike dito, maraming tao. Yan, saan na ba tayo lalabas? Aliko tayo dito dito. Yan ang dahil pagkain. Labubo, may mga palaro. May labubo din. Okay, so ngayon nga is pauwi na tayo, no? At maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Alanganin rin yung weather. So isang order na naman yung nagawa natin, no? Pero okay lang. Pag-try ako at least na-i-try natin lumabas ngayon kahit maulan. Ginawa ko lang yung task na meron ako dito sa kay Uber. Okay na rin natin, but hindi naman sayang yung labas natin. Tapos syempre, igala ko na rin kayo. So yun, nagpa-plano naman ako, magkaroon lang ng magandang weather. Pabiyahe ako ng 8 hours buong araw kung magkano kikitain natin. Kasi pag ang mga ganitong panahon, hindi, ang hirap eh, mahirap. Kaya, so yun na muna siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa sunod na video. Bye.